Breaking news mga kababayan. Itong nagpakilala na dating aide ni Sara Duterte na si Madriaga, gusto daw noon pa sanang kumanta laban kay Sara Duterte. So ngayon po, talagang tiniming, pinapatunog yung impeachment para kalimutan po yung flood control issue. O nakita nyo naman sa mga balita, halos hindi na pinag-uusapan yung flood control para ma-divert nga naman itong mga naglulutangan na gustong durugin si Sara Duterte. Isa po dito si Madriaga. So ngayon mga kababayan, si De Lima, syempre, nagpatulong daw. Dinalaw nga ni De Lima ito sa kulungan. So, tila legit daw yung mga ebidensya na isinalaysay ni Madriaga. So alam naman natin na si Leila de Lima ay isa po sa mga naipakulong ni Tatay Digong noon dahil po sa pulburon issue, Junel issue, na naging bata-bata yung driver niya na naging, alam nyo na, nakiapid ito. Yun yung mga kwento-kwento mga kababayan. So ngayon po, syempre, De Lima gusto na namang magpasikat, bida-bida, so si Marcoleta may pasabog dito. Panoorin nyo hanggang dulo mga kababayan. Matindi po ito. Talagang tila hindi sila maghihiwalay or mapaghiwalay ng tadhana. Talagang magsasagupa ito sa korte. Di ba si Marcoleta nakasagupa na rin ito nung panahon po ng basta may mga pagkakataon na nagsagutan ito at nagkadurugan. So ngayon po, gaya nung ginawa nila kay kay Jojo Binay ngayon, ito kung ano-anong mga ikinakaso, yun ding durugista na pare. So dinurog din ni Marcoleta at ni Sara yon. So ngayon pakinggan po natin. Ano ba ang kwento ni Madriaga, ang dating aide ni Sara? Dito po sa Christian Esguerra na political analyst din ito mga kababayan. Pakinggan po natin. Hindi ko ma-recognize kung ito ay may kulay. Pinklawan ba, dilawan, bangag, or pro Duterte. Basta siya rin yung sinusundan natin na magaling na political analyst or vlogger kasi iba-iba yung mga nakakausap niya, mga kilalang tao. So ngayon, pasadahan po natin itong kanyang pasabog. Ito po. Background ni Mr. Emil Madriaga, no? Bakit nga ba siya nakapiit? Diyan po siya sa Bikutan, no? Bagong Diwa, tama? Apo, tama po. Okay. Bakit po siya nakapiit muli? Ito yung related sa isang kidnapping case na i-file sa kanya ng kanyang mga former employers at ang private prosecutor dito si Attorney Harry Roque. So yun yung nililitis ngayon. It started, I think nakulong siya 2023 up to the present. At nasa trial stage pa rin as of now yung kaso na yun sa RTC Manila. So he was not allowed to post bail, no? Non-bailable po ito, Yes, sir. ang kaso na nakaharap niya. Okay. No Kayo bail naman pa. po, kayo po, how did you get connected to Mr. to Mr. Emil Madriaga? May mga clients po tayo dun sa Annex 2 and other annexes. So siguro since 2016 pa ako dumadalaw dyan sa Annex 2 na yan. Familiar face na po ako dyan. May mga kaso ako nahawakan dyan, mga high profile din na nakadetain dyan. So sa practice po kasi namin, normally yung mga detainees nag-uusap-usap. May mga referrals po yan na kontakin mo itong lawyer ko, pasa kita sa lawyer ko. Normally ganun yan, magugulat ka na lang na sinabi ni-refer ako ni ganito na tulungan mo ko. Something like that, ganun po nangyayari yan. Okay. So ito, pag-usapan po natin ito. Why did Ramil Madriaga why did he decide to come out with all these accusations against the Vice President? Well, according to him, no, since Quadcom time pa last year, gusto niya nang mag-appear sa Quadcom. May mga sulat na siya sa Kongreso, sa Senado, na ma-invite siya para sabihin yung nalalaman niya. Pero kinapos ng oras yung Quadcom sa dami ng issues. That is why meron pa rin siyang ginawang sulat sa isang senadora
para mabisita siya at mapakinggan siya, hindi rin siya nabibigyan pansin. So, since last year, hindi niya mailabas tong gusto niyang malaman. And last October 2025, yun, I paid him a visit. Mga naka-4 or 5 bisita kami dyan bago na finalize yung affidavit na yan. So, nung paraw niya gustong gawin talaga yan. Actually, nagtatampo na nga yan sa amin dahil, imagine, second week pa ng October, tapos lumabas lang yung affidavit niya, November 29 namin na panotaryo. Ganun katagal yung balik-balik namin dun sa Annex 2 para lang makausap siya to validate yung mga kwento niya. So, nung Quadcom pa lang gusto niya ng lumutang, no? By the way, Yes. sino po yung senador ang gusto niya gusto sana niya makausap? Ang sabi niya sa akin is that way back, sumulat daw siya kay Senator Risa. Ang sabi ko doon sa mga anak, pakihanap yung letter na yon at gusto ko makita yung stamp receipt ng opisina ni Senator Risa na at that point in time, humihingi na siya ng tulong para mapakinggan siya. Pero as of this time po, wala pa ho yung letter sa akin na receive. Hinahanap pa ho ng anak niya. Okay, so base pa lang ito sa kwento ni Mr. Ramil na he tried to Apo. reach out dito sa office ni Senator Risa Ontiveros. Pero yung Apo. what drove him? Bakit gusto niya biglang magsalita laban sa Vice President? Meron siyang isang sulat sa akin, no? Sulat na ginawa, no? Yung kanyang summary na sabi niya, naglingkod siya ng buong puso, no? I rendered my services, dedication doon sa pamilya. Pero dapat daw managot yung dapat na managot dahil may mga pagkakasala sila sa pananaw niya. Sabi niya, gusto ko na rin ilabas itong bagay na to kasi siyempre, alam mo, patong-patong yung problema, di ba? Marami siya napapanood sa deliveries ng pera. So, suddenly, bigla niyang gustong sabihin yun, nalalaman niya. So, yung sabi niya nung panahon ng Quadcom pa lang, gusto niyang magsalita na. So, ito po ba yung first time na nag-decide siyang magsalita? Nung napapanood niya na yung mga lumalabas sa Quadcom. So, this was Yes, sir. Yun ang last kwento year. niya sa akin. Panahon pa ng Quadcom, sumulat na siya doon sa Quadcom pero hindi na ho siya nailinya doon sa mga resource person eh. 'Di ba nung time na 'yon kahit naman mga detainee ka, kahit nga convicted prisoners pag sinampinan ng Quadcom nadadala yan sa Congress eh. Pero hindi na ho siya napatawag doon. Wala ba siya nakausap kahit isang congressman doon? Kasi pag tiningnan po yung kanyang mga akusasyon, sobrang bigat. So I was thinking, kung ganito kabigat to, hindi ba siya binigyan ng weight ng Quadcom? Or baka meron silang duda doon sa testimonya niya? Hindi ko masagot yan eh. Kasi basta sabi niya, may mga sulat siya sa Quadcom, pero hindi na napila. Imagine, napakadaming activity sa Quadcom nun. Nagsisimula ho yan ng mga alas 10 ng umaga. Minsan, umuwi kami niya, alas 12 na ng gabi. Hindi pa rin natatawag yung ibang resource person. Sa dami ko siguro ng issues. Okay. So yun nga, meron ba nag-trigger basically for him to come out? Meron ba silang inisan o hindi napagkasundoan ng Vice President? That's why he decided to come out? Well, ang sabi niya is that doon sa sulat na hawak ko, is that yung services niya kay VP Sara ended when Attorney Roque attacked him sa isang programa sa SMNI at nung kasuhan siya, idawit siya sa kidnapping nung pamilya Lu. Doon siya, parang may kasama na rin tampo yan na kasi ang feeling niya, bakit siya dinidemanda ni Attorney Roque ng kidnapping? Ang feeling niya is that napabayaan siya dahil humingi siya ng tulong kay VP noon na mamagitan. Ang ugat daw nito, yung pagsasampan ng mga farmers kay Roque and pamilya niya sa asawa niya, allegedly tungkol dun sa land grabbing activities dun sa Bataan na tinarget na gawing Pogo Hub or magkaroon ng Pogo Yacht Club. Yun ang pinagsimula noon. Maraming farmers na nag-file ng kaso against Attorney Roque and wife. At ang nasa likod ng pagsasampa ng reklamo niyon, si Ramil Madriaga. Doon na nagsimula yung problema nila. So parang binalikan siya ni Roque? Sa kidnapping. Well, so parang binalikan daw siya ni Roque? Pinepersonal siya. Another factor niyan, yung isa sa co-accused, si Rosendo Madriaga, yung pinsan ni Ramil, yan ang hinuli din yan sa kidnapping. And he claimed torture and violation of his rights. Kaya nagsampa si Ramil ng kaso sa ombudsman against Attorney Roque and several police officers na sinasabi niyang tinorture siya at pinilit siyang pumirma ng dokumento implicating Ramil. Yung kaso na yun sa ombudsman naging pending since 2023. Inupuan yan na-parking yan. And with the new leadership ngayon, natutuwa sila. Umaandar na yung investigasyon sa land grabbing activities allegedly committed by several persons doon sa Bataan Lot. At yung case ng torture, no? Anti-Torture Act,
in violation of rights violation of the rights of detained person against Attorney Roque. So dalawang kaso 'yon na ipinail ni Rosendo Madriaga at nung mga farmers na tinutulungan ni Caramel Madriaga. Diyan na nagdugtong-dugtong Okay. yung problema nila hanggang sa madawit na siya doon sa kidnapping case na yun. Yung kay Ramil Madriaga, paano po siya na-involve in the first place dun sa mga farmers na nagsampa ng reklamo laban kay Harry Roque? Ang sabi niya is that nabalitaan niya daw yung mga reklamo ng mga farmers doon about land grabbing activities allegedly committed by Attorney Roque and his group. So nag-imbestiga siya, tinulungan niya yung mga farmers. Tapos nilabas niya tong problema na to, isinumbong niya daw sa mga security agencies ng sa ating mga national security agency kasi may nakita daw siya mga PLA, mga Chinese paramilitary personnel doon. Yun ang hindi niya raw matanggap. Bakit may mga Chinese dito sa lote sa Bataan? Nareklamo daw niya yan, sinumbong niya, at nag-file sila ng kaso sa ombudsman. Doon na nagsimula yung problema niya. And remember, ang sabi pa niya, during the hearing ng kidnapping, nanonood pa siya ng hearing noon habang ang kaso hini-hear versus doon sa pinsan niya. Umaattend para siya ng hearing sa court. Then later on, nagkaroon ng amended information, isinama siya doon sa kaso ng kidnapping. Yun ang kanyang kwento sa akin. Okay. So, basically, may tampo siya rito kay Vice President. Pero ano ba yung tulong na hiningi niya dito sa Vice Presidente na hindi When naibigay? nagsisimula yung problema is that magkaayos yung problema kasi ang sabi niya, yung reklamo ng farmers, gusto niyang patulungan. Pero hindi raw, ang kwento niya is that nag-attempt daw mag-visit yung mga farmers na sinamahan niya, hindi raw sila hinarap. Hanggang sa dumating yung time, ang sabi sa kanya, nang hindi mo dapat dinimanda si Roque dahil pag dinimanda mo si Attorney Roque, quoting his words, is that parang mo na rin dinimanda ang mga Duterte. Something like that yung nasa handwritten note niya na binigay niya sa amin. So yan mga kababayan, talagang ayaw nilang tumigil na gibain si Sara Duterte dito. Anong sinasabi ng komento? Ito po, check po natin. Ako, ito na naman yung mga loyalista. Siyempre, yung page na pinag-anoan natin, yung channel, puro pinklawan, dilawan at mga ganito. Siyempre, expect niyo mga comment. That's real experience from him. So, it's personal knowledge. Nako po, mga kababayan, mga loyalista ito, pinklawan. God uses people and He works in mysterious way. Ayan, ginagamit pa nila ang Diyos dito. His ways is not our ways. Now we see Mr. Madriaga in due time. God allowed Madriaga to be given the chance and come out. Nako po. Make Madriaga's life safe. Makapatahimikan ng kabilang kampo. Ayan. Kung ano-ano ang binibintang nila, mga kababayan ko. Grabe ang kasamaan ng mga DDS. Nakita nyo, masama daw mga DDS. Pag loyalista nga, tatanga-tanga talaga. Grabe ang kasamaan ng mga idol ng mga DDS. Sagad sa buto. Tignan nyo. Masama daw mga DDS. Kita nyo, diversionary tactics. Kayo mga loyalista, pinklawan, dilawan, nako, maligo-ligo kayo. Baka sobrang panatiko yan. Pag-isipan yung mabuti. Tignan nyo sa dami ng mga bisyo, pagnanakaw, ginawang tanga mga Pilipino, idol pa din. Idol na idol nyo pa rin. Nako po. Si PRRD lang ang naging presidente na matino. Walang korupsyon. Payapa ang kalsada. Walang nagpupulburon. Ngayon, nako po. Pati pari nagpupulburon na. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo sa mga ginagawa ng mga dilawan, bangagan, mga loyalista nga? Ayan yung mga comment. Hindi ako nagsasabi mga comment po. Sabi ni Benedicto ng San Pablo. Talagang ang daming nanonood sa atin. Nasa 11,500.
Okay po? Isang like po, isang share at isang subscribe. Ako si The Wonders Philippines, mga kababayan. For transparency, for a better democracy. At i-comment nyo kung saan po kayo nagko-comment or nanonood. Okay? Salamat po mga kababayan. Suportahan po natin ang katwiran. Kung ano pong nasusulat. Huwag dito sa mga mambubudol. Okay? Salamat na marami mga kababayan. And i-click nyo yung notification bell, i-subscribe nyo po yung YouTube channel natin. Paabutin nyo po ito ng 500,000 muna. Then up to 1 million yung subscriber natin. Okay po? Salamat po sa inyong suporta.